learning, industry-rich business leaders, you play an important role in resilient food systems. We hope today's dialogue can spark useful. Okay guys, so itutur ko kayo dito sa assign na room namin. Okay, so ngayon kasi is tapos na yung training namin. So it's 6:30 na ang oras ngayon sa Singapore. Wait, buksan ko lang tong ilaw. Okay, this is not the light. Hanapin natin, ito ata. Still not this. Okay, there you go. Yeah, so 6:30 na PM na ng oras dito sa Singapore. So same lang naman ho ang oras diyan sa Pilipinas. Okay, so ngayon wala sila. Solo ko lang yung kwarto o yung room dito sa hostel dito sa Republic Polytechnic. Okay, so tingnan niyo po yung background sa likod ko. Yan, puro high-rise building. Okay, so makikita niyo iba dito, ayun, no? May swimming pool sila. I believe that is Olympic size swimming pool. Meron din ata silang gymnasium. Ayan, yung banda na yan. Okay. So going back, wala sila kasi gumala sila yung mga kasama ko dito. As in lahat sila. So hindi lang ako nagpasama. Okay? So anyway, igagala ko lang kayo dito sa room. Ayan, saan yung ilaw? Gulo ng ilaw nila dito eh. Okay. So first of all, ito yung main gate. Buksan natin. So ayan po yung main gate. Hindi lang ako makalabas pero may elevator po dyan. Okay? So papasok na tayo. Yan. Pag nakapasok na tayo dito, yan. Pag nakapasok na tayo, yan, dito na po yung parang living room. Yan, dito po, yan, may pinto dito. Ito yung dirty kitchen. So may freezer. Yan. So ref. So libre po yan. Then may I believe electric stove. Okay? Ito electric stove. Oven. Then lavatory. Okay. Nilagay na kita dito. Yan, lavatory. Then dito naman yung pinto. Open natin. Okay, sliding door pa siya. So yan. So dito yung washing room. So, di lang kita pero ito washing machine. Okay, so mainit yung pwesto dito dahil sa labas andun yung exhaust sa kwarto. Okay. And then yan, paglabas natin, ito na yung living room. Yan, so may dito, sofa, lamesa, dining room, living room / dining room pala to. Okay, so gagala ko kayo sa living room. So ayan po. Yung background, ito yung mga high-rise building. I believe residential yan. Ito yung balcony. So ayokong lumabas, natatakot, nalulula ako. Ayan, may sila dito, playground. Okay. Yan. So, ayan po. Ang linis po talaga guys kung makikita nyo lang talaga dito. And then dito may sila soccer field. Yan. Ang lawak niyan guys. Ang lawak po niyan, promise. Grabe, ang ganda. Ganda. Alam nyo ba na itong Republic Polytechnic, ito akala ko private institution to pero wag kayo brad. Ano pala to? Hawak ng gobyerno. Kung katumbas na ito is parang Polytechnic University of the Philippines, UP Diliman, ganyan yung mga katumbas niyan. Pero kung sa facility, sa mga building, parang Ateneo, brad. Ang ganda, ang linis. Grabe, naaawa talaga ako sa Pilipinas. Legit, ganda talaga. Ako sa napansin ko pa, yung mga estudyante, ang tatahimik nila, hindi sila maingay. Yun ang napansin ko sa kanila. Tapos wala silang uniforme. I don't know kung dito lang yan sa school, pero yun yung sa mga na-observe ko. Then wala silang uniforme. Parang casual lang. Kung ano lang suot mo, go. Ang tatahimik nila, hindi sila maingay. Very formal, napakatahimik, disiplinado. And then one more thing, akala ko pag Singaporean, parang pure Chinese, mapuputi, singkit. Well, hindi din pala brad. May karamihan dito may mga Indiano na accent kasi yan, maitim sila tapos yung ilong matatangos. Then alam mo yung nila, yung lahi nila. So may mga rin, Indonesia, may mga mukhang mga Pinoy. Okay? So yun yung mga napapansin ko. Then grabe brad, yung daanan nila walang traffic. Grabe. Alam mo yung pagpunta namin sa airport, lalabas kami kasi galing na kami sa Changi Airport, parang Terminal 3 yun dito. Nag-grab kami, nag-book yung kasama namin. So pag-grab namin, diretso na kami dito sa Republic Polytechnic. And then, napansin ko grabe yung daanan. Di nagputol ng puno. Grabe, parang Sorsogon yung sa dami ng puno.
napaka-healthy pero nasa gitna ka ng syudad. Gabi, wala talaga. Kaya awang-awa ako sa Pilipinas. Okay, so yun pa lang ang experience natin. Then ito, babalik na tayo sa room tour. Then yung cabinet. Yan. Cabinet po yan, nandito. And then ito yung kwarto ng mga kasama ko. Yan, so may 3 rooms to dito. Yan, so yung room count namin. So pinakadulo kami. Ayan po. Ito yung kwarto ko, yung kama ko. No. Yan, ito ang kama ko. Then kama ng kasama ko. So dito, may overlooking. Yan. So aircon tayo, Brad. Naka-aircon. Yan, may rin, cabinet. And then ito, may study light. Buksan natin. O, kita. Meron din sa kabila. Yan. So yan po, may study light siya. Yan, glass yung ilalim niya. Okay, so turn off na natin. Okay. Yan. Okay. Then ito naman guys, CR. Ang kulit nung ang switch nila, I don't know, pero sa bahay kasi namin, ang switch sa CR dapat nasa loob. Pero ito nilabas nila. Okay? I don't know, pero mukhang sa CR lang naman ang setup na ganito. Okay, so meron ditong ayan, yung shower room. CR, then ayan, salamin. Yeah. Then lavatory. Okay, so rin naman, may shower sila. Then may rin, tissue. Okay, pero syempre Pinoy tayo, ang culture natin is atabo. So tubig tayo. Okay, so ito rin naman, CR din to. Ayan, so same lang din po ng buksan natin ang ilaw. Ayan, so same lang po ng kung ano yung nakita nyo sa kabila, is ganun din po yung itsura dito. So ayan, CR, then shower, then lavatory, then ayan, salamin. Okay? So ayan po. So same lang din ang setup. Okay? And then lastly, dito tayo sa living room. Anong room to? Okay. Kuha ko na. So, this is a study room. Sabi sa akin ni Sir Romar. Si Sir Romar yung parang pinaka-focal ng national level. So, kung gusto mo mag-aral, dito ka po. Yan. So, L-shape na table, then mga cabinet. So, may sightseeing din. Table. Okay. So, yan ang ang room tour namin dito sa hostel. So alam niyo ba, 'di ba, sa building natin sa Philippines, sa mga high-rise building, if you will notice, yung floor natin, walang maano tayo sa mga pungsoy. So naniniwala tayo sa maras, 'di ba, yung mga numero 13. 'Di ba, papansin niyo sa mga building, mga high-rise sa Pilipinas. So pag lagpas sa mga 15 above, mapapansin niyo 14 above, mapapansin niyo walang walang 13th floor, di ba? So kasi ang paniniwala ng mga Pilipino is that 13 is malas or unlucky number. Kumbaga sa 12 apostoles, yung 13 doon si Judas. So there's something bad luck in number 13. Okay, so pag papapansin nyo sa Pilipinas, ayan, floor number 10, 11, 12, pagdating sa 13, wala nang 13, 14 kaagad. Pansinin nyo yan, ganun ang culture natin doon. So 12, laktawan 13, 14. Ganun ang bilang doon. Pero dito, we are in the floor number 13. Sa elevator, makita mo may number 13. So, kumpleto nila yung number. So, I believe they are Chinese. The Singaporean, some of the Singaporean are Chinese because they look like real Chinese because of their eyes and the skin color. And yet, they still complete their numbers in high residential building, especially in the 13th floor. Okay? So, yun napansin ko kasi floor namin is 13th floor kami. Okay? So, yeah. Ito yung natin, itsura. Once again. So, yan po ang room tour. So, actually, ganda talaga, Brad. Sinasabi ko sa inyo. Nagulat nga ako pagkasabi sa akin ni Sir Romar yung sa AMAD, so Agribusiness and Marketing Assistant Division. Sabi ko, Sir, private to ba to? No. Sabi niya,
this is a government institution. Tapos, grabe Brad, hindi mo talaga, kumbaga sulit. Grabe ang gastos, ang sulit ang pinuhunan ng gobyerno kagad pag nandito ka. Awang kakaawa talagang Pilipinas. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit gusto nilang umalis. Because if this is the service na makukuha nila, I don't think so na baka hindi na sila umalis dito sa bansa Singapore because grabe ang ganda talaga. Disiplinado, ang linis, walang traffic. I don't know, basta sa experience ko nung kagabi o kahapon, walang traffic. Nag-traffic lang nung nagka-intersection. Okay, then yung daanan nila, kung nakapunta kayo sa SLEX or NLEX, ganun yung daanan nila, ganda, diretso. Tapos may mga puno, pero pagdating sa mga main road, yung mga wala nang hindi na private road, 'di ba? Kasi ang SLEX is a private road, so hawak ni ni Metro Pacific. So pag mga government road na, 'di ba, magulo na, wala sa ayos yung mga poste, 'di ba? Mga ganun. Dito Brad, ang ganda. Tapos may mga double decker pa na bus. Okay. So yeah, this will be the room tour sa atin dito sa room namin. So again, nagpaiwan ako. Gumala sila, may mall sila eh. Pero baka bukas, kung gumala sila, lalaban na tayo. So yan, tingnan nyo yung nila. May tennis court at dalawa, may basketball court, may isa, ayan may swimming pool, ito may tennis, ito may soccer Ang ganda. Well, that is for today. So nagala ko na kayo dito sa aming room and hopefully may pa tayo, may 4 na araw pa tayo dito sa Singapore. And grabe, ang ganda na ng experience ko. So balikan natin. So abangan nyo ulit ang susunod na vlog next time, okay? Back to you.